May alam akong dalawang paraan ng mga Pilipinang nakasal na sa Pilipinas pero nagagawa pa rin magpakasal sa ibang lahi. Ito illegal to. Malaki ang responsibilidad nito sa batas pero nagagawa pa rin. Kailangan lang ng kapal ng mukha, lakas ng loob, pera. Ang unang paraan, pupunta sila sa National Statistic Office. Maghahanap sila ng officer or group ng mga officers na pwede nilang bayaran para hugutin ang kanilang singleness. Ano ba yung singleness? Ayun, ang proof na single ka. Ngayon, sa ibang bansa, isa yun sa mga requirements bago ka magpakasal sa Pilipino o sa ibang lahi. Ganon din sa Pilipinas. Yang singleness na yan, importante yan. Ngayon, kapag nakahanap na sila ng officer na gagawa nun, magbabayad sila ng 15 to 20,000 pesos. Okay? Tatatakan yun ng National Statistic Office at dadalhin yun sa Department of Foreign Affairs. Siyempre, kapag may tatak ng National Statistic Office, i-confirm ng Department of Foreign Affairs na valid, legit yung papel na yun. Kapag yun ay natatakan na ng DFA, pwede na siyang gamitin para magpakasal sa ibang bansa. The rest ng requirements, madali na lang. Yung pangalawang paraan, hihiram sila ng legit marriage certificate sa mga kakilala nila at papalitan nila ng kanilang pangalan. Hindi ko alam kung may iba pang paraan. Pero yung dalawang yun, very critical. Bakit? Kasi kapag pumunta ka sa Egypt at kailangan mong mag-process, hindi mo magagamit ang kahit sa anong certificate na yan. Kahit pa nakapasa ka na sa first stage dahil sa Philippine Embassy, halimbawa, kung magpa-process ka ng documents, hahanapan nila yung iyong marriage certificate. Doon ka magkakaproblema sa Philippine Embassy kasi yung Philippine Embassy, hahalongkatin nila yung documents mo. Alam niyo ba na maraming nahuhuli, nakukulong, nagmumulta at nadedeport dahil sa fake, sa illegal papers na yan. Kasi hindi mo lang yan ngayon gagamitin. Once na na-expire yung mga papel mo, kailangan mo ng requirements na mag-e-expose sa'yo. Ngayon, ang tanong kung makakalabas ba ng Pilipinas yung kakilala niya. Of course, kung mapapasa niya lahat ng requirements, makakalabas siya ng Pilipinas. Pero, kung gusto nyo i-stop ang pagta-travel niya, kailangan nyo siyang i-report sa Department of Foreign Affairs at saka sa Egyptian Embassy kung saan siya nag-a-apply ng visa. Huwag nyo nang hintayin na makapag-travel siya kasi mas mahal ang expenses ng pagpaprocess at hahaba ang proseso. Kahit na ipatulfo nyo yan, baka hindi yan mahanap ni Tulfo. Kung ayaw niyang magpapigil at kayo naman, hahayaan nyo na lang siya, bibigyan nyo na lang siya ng kalayaan, hintayin nyo lang. Kasi I promise you, babalik yan. Tandaan ninyo, what goes around comes back around. Dahil karma is real. May hirapan siya. I promise. Sa mga gustong magpakasal ulit sa ibang lahi, nakasal na sa Pilipinas, daanin nyo na lang sa legal na paraan. Until next time, have a good night. See you. Bye!